Magandang umaga po sa inyong lahat sa patanghalit pahapong ito. Kumusta po kayo? Nainip po ba kayo o nabitin sa ating joyful? Hindi po. Sadyang ganyan po kung minsan. Ano po? Bahagi po ng buhay yan kung minsan ay nagkakaroon ng hindi pagkakatugma-tugma. Amen po ba? Nainitan po ba kayo? Medyo. Bakit na po may medyo pa? Lakas po ng hangin, sarap nga po dito. Kumusta po ang inyong weekend? Masaya po ba ang inyong weekend? Namiesta po ba kayo sa may mga fiestahan? Nako, hindi daw po. Mayo po kasi, buwan ng Mayo. Usong-uso po yung mga fiestahan tuwing Sunday. Ano po, pinakamaming fiesta ang buwan ng Mayo. At dahil mainit, masarap po bang kumain pag mainit? Hindi po masarap kumain kapag mainit. Masarap lang po maligo, uminom ng tubig, at magpalamig. Amen po ba? Muli po, magandang umaga po sa hapong ito. Welcome po muli sa banal gawain ng ating Panginoong Diyos. Mayroon po ba mga first-timer? Pakitaas lang po ang kamay. Taga saan po sila? San Ildefonso. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Welcome po. At sa lahat po ng may kaarawan sa buwang ito, happy birthday po sa inyong lahat. Gayun din naman po isang pagpalang araw, kung umaga man, kung hapon o gabi, sa lahat po ng ating mga viewers sa iba't ibang bansa. Bakit po ba kayo naparito? Pwede ko bang marinig sa panig na ito kung bakit po kayo naparito? Hello? Hello? Bakit po sila naparito? Para daw po magpasalamat sa Panginoon. Hello? Hello? Bakit po sila naparito? No comment at all. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po mga kapatid, minsan sa aking buhay ay ako ay naging katulad nyo na naging pasyente. Alam ko po at alam nating lahat na sa ating pagparito, merong nilalaman ng ating puso, merong nilalaman ng ating isip, meron tayong mga adikain. Mapalad po at magpapuri sa Ama yung tumutungo dito dahil nagpapasalamat na lamang po sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kasama na nila ang Panginoon sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Kumbaga yung kanilang buhay, inilalaan na nila sa pagpupuri at paglilingkod. Amen po ba? Pero, meron din namang, for example, yung ating mga first-timer, pumarito sila, meron silang layunin. Amen po ba? Kaya po, sa umagang ito lang po ang nais kong itanong sa ating lahat. Kung tayo po, ikaw, ako, tayo, ay bibigyan ng pagkakataon. Dahil tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo na po ng Pasko ng pagkabuhay. Amen po ba? So sa ating pananampalataya, nasa the rising Christ, muling nabuhay ang ating Panginoon. Nasa ikatlong linggo po tayo. Ngayon po, sa ating pagkakaupo sa mga sandaling ito, yamang nasa ikatlong linggo na po tayo ng Pasko ng pagkabuhay kung saan tinubos tayong lahat. Kung bibigyan po tayo, bawat isa sa atin, bibigyan po ng ating Panginoon, ng ating Diyos na buhay, ng pagkakataon na makita siya. Makita siya, makausap siya, ng ganito po, face to face. Ano po ang nais niyong sabihin sa Kanya? At bakit? Kung ikaw, ako, kung tayo po ay bibigyan ng Panginoong Diyos na buhay ng pagkakataon na siya'y ating makita, makausap face to face, ano po ang nais ninyong sabihin sa Kanya at bakit? Subalit, sa inyong pagkakaupo po habang nagninilay-nilay kayo, iniisip nyo kung ano yung gusto nyo sabihin sa ating Panginoon, pabayaan nyo po munang tawagin kong isang Caps upang mag-alay sa atin ng isang awit para kapag natin ang buhay ng Diyos para kay Caps Magno Guevara. Alam ko po magkakasundo sila ni Tata Jose pagdating sa pag-awit. Magandang umaga po sa ating lahat.
Ako po ay tinawagan muli dito sa Banal na Dambana upang mag-alay po ako ng awit. Una sa ating Divine Mercy at kay Apo, Kunching na Kinalugdan, at sa inyong lahat. Para po sa inyong lahat. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos, Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Jesucristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin, lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Apo Kunching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagalingan ng may karamdaman. Galing sa Diyos nating ibuhay, dakilang layunin ay dinggin, lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Apo Kunching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagalingan ng may karamdaman. Galing sa Diyos nating ibuhay, galing sa Diyos nating ibuhay. Salamat po. Maraming pong salamat. Kay ganda ng buhay, kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay.
Jesus, tunay kang patnubay. Sa piling mo'y taglay, tanglaw ka ng aming buhay. Sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Kay ganda ng buhay kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay. Sa piling mo'y taglay, tanglaw ka ng aming buhay. Sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Sa ngalan ni Jesucristo mananatili sa aking puso. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, Kuya Caps. Salamat po sa inyong pagbabahagi. Ngayon naman po, ang una ko pong tatawagin pa magbahagi sa inyo, yun po nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Ninang Violi. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Ang totoo po talagang kahapon na akin talagang kaarawan. Unang-una po sa lahat ay lubos po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Ama na sa loob po na 1 taon na naman ang akin pong hihintayin ay binigyan niya ako ng kalakasan at kalusugan ng aking katawan. Lubos din po ako nagpapasalamat sapagkat ang aking pong isa sa pinakamimiti ko sa aking buhay ay naganap po kahapon. Sapagkat ang isa ko pong hinihiling sa ating Panginoon ay na ako po ay makapag-alay sa atin sa parokya sa bahay pare. Nagpapasalamat po ako ay yun po ay naganap. Kaya po ako, napakasaya ko po kahapon. Puspus na puspus po ang kasiyahan ko sapagkat hindi ko po sukat akalain na ako po ay mag-aalay sa parokya ng bahay pare. Ako po ay 56 years old na kahapon. Nababakas po ba sa mukha namin ang... Nababakas po ba sa amin ang nagkakaedad, kami mga hinirang? Totoo po yun. Sapagkat kami, mga edad lang namin ang tumatanda, pero hindi kami tumatanda sa mukha namin. Sapagkat yun po ay isa sa benepisyo na ibinibigay sa amin ng Panginoon, na kami ay tapat kami naglilingkod sa Kanya sapagkat yun po naman ang sinasabi na mahal na Apo sa Apo Kunching na pag tapat tayo maglingkod sa Kanya ay hindi na tayo pababayaan. Amen po ba? Ang tema po ng aking inaanak na Ana ay kung bibigyan ako ng isang pagkakataon na makaharap ko ang ating Divine Mercy, ang una-una ko po sasabihin sa Kanya ay, ako po ay magpapasalamat sa Kanya sapagkat isa po ako sa napili niya na hinirang na ako'y maglingkod sa Kanya ubasan. Hihilingin ko rin po sa Kanya na ako ay
patuloy niyang patatagin at pagtibayan ang aking sarili. Ihilingin ko rin po sa Kanya na ako ay bigyan po ng lakas ng loob upang ang lahat po ng kaganapan sa aking buhay, ang lahat po ng dumating sa akin, ang lahat po ng aking pagdadalisay na dumating sa buhay ko ay aking pong makayanan. At higit po sa lahat, ang pinaka-the best ko pong hihilingin sa Kanya ay wag na po akong mawalay sa Kanya. Yun lang po at marami pong salamat. Salamat po, Ninang. Talaga pong ang isang tao kapag nadama niya ang Diyos sa kanyang buhay, iisa lang po ang sinasabi, Ama, ayoko na pong mawalay sa iyo. Amen po ba? Sapagkat napakasarap makapiling at makasama ang ating Panginoong Diyos. Bagamat andito ka pa sa lupa, hindi man natin siya tuwirang nakikita, pinadadama niya yung kanyang presensya sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang susunod ko pong tatawagin, siya din po yung nagdiwang ng kaarawan last May 2. Hindi po siya nakapagbahagi noon sapagkat walang gawain at nasa retreat po kami. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos para kay Tita Tess Coronel. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Masayang-masaya po ako at ang aking pong kaarawan ay natapat ng aming recollection sa Bustos. Maligayang-maligaya po ako. Kasama ko po ang aking mga kapatid. Sa ngayon po, nung pong wala pa ako dito, isa lang po ang aking pamilya. Ngayon po na nandito na po ako sa ating Panginoon, dalawa na po ang pamilya ko. Isa po dito at isa ang tunay kong pamilya. Inuna ko pong makapiling ang aking mga mahal na kapatid sa aking karawan. Kaya po maligayang-maligaya ako. At napakahalaga po ng binigay sa aking regalo ng Ama nung bago dumating ang aking karawan. Binahaginan po niya ako ng isang imahin na Divine Mercy ang muling pagkabuhay. Masayang-masaya po ako para po sa aking kaarawan. At masaya rin po ako at kapiling ko ang aking mga kapatid na mga alagad at kaps. Dito ko po nadama ang tunay na pagmamahal sa akin ng aking mga kapatid. Daman-dama ko po yun. Kaya po, buong puso po ako nagpapasalamat sa kanilang lahat sa binibigay nilang pagmamahal sa akin. Awa po ng Ama, kahit na po may nagdaan ng kalungkutan sa buhay ko, pilit niya po ako kung pinagagalak. Ito nga po, unang kaarawan ko, wala ng aking kabiyak. Pero po, masaya naman po ako dahil alam ko naman po na nasa piling na siya ng Ama. Masaya siya sa kanyang pinalalagyan. Maraming salamat po, Ama, sa binibigay mo sa aking kalakasan. At salamat din po sa buhay na sa panibagong isang taong buhay na binigay mo sa akin. Sa ngayon po, medyo maedad na po ako, 65 na po ako, pero po malakas ang aking katawan. Ako po ay, dati po, malungkutin po ako. Pero po ngayon, pagmasdan po ninyo at hindi po nyo ako makikita na may nagdadaan na mga pagsubok sa buhay. Pinalalampas ko po lahat yun dahil nakagabay sa akin ng Ama. Daman-dama ko po yun. Ngayon pong kahit na po nag-iisa na ako sa buhay, masaya po ako. Nagagampanan ko po lahat ang mga tungkulin ko. Bagaman po may mga pamilya ng aking mga anak, pero po nagagampanan ko po ang tungkulin ng isang
ama at isang ina para sa kanilang lahat. Salamat po, mahal na Ama, sa mga kalakasan na ibinibigay mo sa akin. Kung kayo po ay makakarap ko, Ama, sasabihin ko po sa inyo na buong puso po ako nagpapasalamat sa binibigay mo sa akin kalakasan, katatagan. Patuloy po akong tatalima dito sa ating dambana habang ako'y may lakas, Ama. Ikaw na po ang bahala sa akin. Sa iyo ko na lang po iniaalay ang aking buong pagkatao. Bagaman po, wala na po akong kasama. Dito na lang po ako mananatili sa ating dambana. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, tita. Mapalad po kayo, bagamat sabihin natin sa bilang tao na nasa piling na ng Ama ang iyong kabiyak ng puso, subalit yun po ang hiwaga ng Diyos. Kapag sa ating buhay dito sa lupa, siya'y ating nasumpungan, ano man po yung kakulangan natin sa ating pagkatao, siya po yung pumupuno. Kaya tayo po ay nakapamuhay na buo at kompleto pa din. Amen po ba? Palakpakan po natin ating Panginoon. Ngayon po, nais ko pong tumawag sa ating mga kapatid na nakaupo, tagasunod o pasyente. Babalikan ko po ang aking tanong. Kung bibigyan po tayo, ako, kayo, tayo ng pagkakataon ng ating Diyos na buhay na makita siya at makausap face to face, ano po ang gusto niyong sabihin sa Kanya at bakit? Lalapitan ko po si Tita Mila. Mila po ba? May bakit talaga at bakit? Yun nga po, yung makakaharap nga po ang Panginoon ay taos puso po ako nagpapasalamat sa Kanya. Kasi po nung nagkasakit ako, hinihiling ko lang po sa Kanya noon. Sana makapiling ko pa yung aking pamilya. Kaya lubos-lubos po ako nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Binigyan pa po niya ako ng panibagong buhay. Walang sawang papuri at papasalamat po sa iyo, mahal namin Panginoon. Sa panibagong buhay niyo pong pinagkaloob sa akin. Na makapiling ko pa po ang aking pamilya at patuloy po akong makapagpuri sa iyo at patuloy po akong makasunod sa iyong kagustuhan. Papasalamat din po ako sa aking pamilya na patuloy po nakagabay din po sa akin sa kabila po ng nangyari sa buhay ko. Habang po ako'y malayo sa kanila. Maraming salamat po sa kinalagdan ng ating Panginoon na si Apo Conching. Dahil po, nung po nasa malayo ako, nababasa ko rin po yung magaganda niyang mensahe at nagmimensahe rin po siya sa akin. Kaya, talaga pong lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa ating minamahal na Apo Conching. Dahil po kundi po sa Kanya, dahil po sa Panginoon na binigyan tayo ng ating Apo Conching para patuloy po natin siyang makilala at patuloy po niya tayong tanglawan sa bawat araw ng ating buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat po, tita, sa inyong pagbabahagi. Kung minsan po,
Kapag nasa damdaming pagkatao tayo, pagka nagkaroon tayo ng karamdaman o diferensya sa ating katawan, agad-agad ang pumapasok sa ating kaisipan, sa ating damdamin, naku, may sakit ako. Hindi ko na magagawa ito. Kapag may karamdaman tayo, para bagang ang ating mundo, it's about to end. Yung bang parang katapusan na ng ating mundo, para bagang wala na tayong magagawang mabuti. Pero po, kapag nasumpungan natin at natagpuan ang isang matibay at matapat na pananampalataya, yung pong karamdaman na yun ay ating ipagpapasalamat. Sapagat, kung minsan pinapahintulutan ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng kapansanan o karamdaman upang hanapin natin siya. Siya na tunay na nagpapagaling sa ating lahat. Amen po ba? Kaya mapalad po kayo. Sa di lang mapalad po talaga sapagkat binigyan kayo ng pagkakataon at hindi po yun yung makapiling ang pamilya nyo. Hindi po yun ang una. Binigyan kayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na makita siya, makilala siya, at maihanda ang iyong sarili. Amen po ba? Ang Diyos po, hindi natin pwedeng utusan, subalit napapakiusapan. Amen? Basta nakikita ng Panginoon na ang ating kahilingan ay para sa ikabubuti nating lahat, ibinibigay po niya. Depende po sa ating pangailangan kung agad-agad, iglap lang ang ibinibigay ng Panginoong Diyos na parang, totoo ba ito? Magugulat pa tayo. Kung minsan naman, pinagbabata pa tayo ng ilang days, weeks, buwan, taon, hanggang isang araw magigising tayo, ay ito na yung katugunan ng aking kahilingan. Amen po ba? Pero ang Diyos, hindi siya talaga nagpapabaya sa ating lahat. Kaya salamat po sa inyong pagtitibay. Ang susunod ko pong tatawagin o pamaghahagi sa ating lahat ay isang choir at bilang isang koro, kung bibigyan siya ng pagkakataon ng ating Panginoon na makita at makausap ng harap-harapan, ano kaya ang kanyang sasabihin? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Lynn Jimenez. Pwede din po umawit. Isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa ating lahat. Dama ko na po kanina pa lang natatawagin po ako. Kung makakaharap ko po ang ating Panginoon, dalawang bagay po ang sasabihin ko sa Kanya. Patawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala na aking nagawa. Salamat dahil sa sanlaksang tao, isa ako sa inakay niya sa lugar na ito. Hihingin po ako ng kapatawaran sa Kanya sa dating buhay ko po, yung mga kasalanang nagawa ko, pagkukulang ko sa Kanya. Dahil po dati po, may hanap buhay po ako noon. Nakalimot po ako sa Kanya, nakalimutan ko po siya. Inuuna ko po lagi paghahanap buhay, na kahit na inaaya po ako ng aking mga anak na magsimba, sasabihin ko po sa mga anak ko na linggo ngayon mabili, hindi tayo makakasimba. Nung binabanyusan po ako, lahat po yun nag-flashback. Parang pinakita po lahat sa akin ng Panginoon, lahat ng pagkukulang ko sa Kanya. Salamat po Panginoon. Hindi man po ako ganap na nakapagbabago pa. May mga pagkukulang pa din po ako. Pero hindi niyo po ako inahayaan, hindi niyo po ako pinababayaan na muling mawalay sa piling mo. May mga pinagdadaanan po ako pero sa gabay at patnubay niya, katuwang ko po siya lagi. Hinihiling ko din po na hipuin niya po kaming pamilya na makilala pa siyang lubos. Yun lang po, maraming salamat.
Maraming salamat, mahal na kapatid. Napakaganda po na iyong ibinahagi. Salamat at hindi ka humingi ng yaman sa lupa. Alam niyo po, yun po ang mahalaga, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang cups. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Eloy David. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa umagang ito, hindi ko na po kasi mahintay na yung aking misis mayari sa kanyang pagbabanyos. Dahil po sa tema nung sinasabi ni kapatid Ana, kung anong may kukal mo sa Panginoon, may dudulog mo sa Panginoon, kung paano mo siya nakilala, kung anong magandang mangyayari sa buhay ko. Ito po isang magandang nangyari sa buhay ko ngayon. Sa tagal po ng aking pagdulog sa Panginoon, kung paano ko maisasama ang aking asawa dito sa dambarang ito. Siguro ito na po ang tinakda ng Panginoon ng aking kabiyak ay nandito na po sa dambarang ito. Dahil po sa kanyang na dinaranas na pagkakasakit, yung po siguro naging daan para ang aking kabiyak ay mapunta po rito. Nahinto po siya sa kanyang paghanap buhay dahil sa nangyari po sa kanyang buhay. Kaya ito po siguro naging katugunan sa aking dinadasal sa Panginoon na ang aking kabiyak ay makarating po rito. Sa aking pagpapasalamat sa Panginoon, ito na po siguro ang simula at naging daan upang ang buhay ng tao ay magbago. Kanya doon po sa akin nadama ngayon, para po akong inaangat dito sa lupa at may parating ko sa Panginoon na aking pagpapasalamat na ang aking kabiyak ay nandito na po sa dambana. Ako po ay naglubos pong nagpapasalamat sa Panginoon sa binigay niya sa akin na katugunan sa aking hinihiling para sa Kanya at para sa aking pamilya na patuloy na nagbabata sa mga dinadaan ng pagsubok at patuloy akong dinadalisay pati aking kabiyak kung paano kami makakasadsad sa pang-araw-araw na buhay. Ito po ang magandang nangyari sa aking buhay. Ako po ay naglubos nagpapasalamat sa inyo sa mga gabay ng Panginoon na sa araw-araw nandito ako. Hindi po ako nawawala ng pag-asa ng aking buhay ay magkaroon ng katugunan, bawat problema ay may kasagutan. Maraming po salamat. Maraming salamat po, Dico. Ang ating pananampalataya po ay priceless. Tama po ba? Sang-ayon po ba kayo doon? Ang pananampalataya na pong tunay ay hindi nabibili. Hindi ka pwedeng hain na, sige, sumamba ka sa dakong ito, bibigyan kita ng 10,000, kasapi ka na. Amen po ba? Kayo po ba may ganun nangyari? Di ba? Wala po. Yun po ang tunay na pananampalataya kapag walang inilalatag sa'yo upang kilalanin mo ang Panginoong Diyos. Amen? Kundi ang naganap sa buhay mo ang naging susi upang makilala mo ang ating Panginoong Diyos. At ang masasabi mo, ang sinabi ng taong ito nasa harapan ko, yan din ang naranasan ko. Amen po ba? Mahirap po kasi magsabi tungkol sa Panginoong Diyos, sa kabutihan at kadakilaan niya, kung hindi mo siya ganap naramdaman sa puso mo at sa pagkatao mo. Amen? Hindi mo maunawaan kailanman yung nagbabahagi sa harapan kapag hindi mo pa nararamdaman ang mga bagay na yun. But the moment na maramdaman mo ang hiwagan ng Diyos, ikaw din ay makapagsasabi kung ano siya, kung sino siya, at kung gaano siya kadakila. Amen? Ang susunod po magbabahagi, nagtaas po ng kamay, ang ating pong kapatid na Caps Earning Bailon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos para sa kanya. Purihin ka, Ama, sa iyong kadakilaan at sa iyong pagmamahal sa amin.
Salamat po, Ama. Sa kabila ng aking kahinaan, patuloy ba akong sinusubaybayan? Patuloy ba akong ginagabayan upang muli akong makatindig at makapagpuri, magpasalamat sa iyo. Maraming salamat po, Ama. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga alagad, sa mga choir, sa mga kapatid kong Caps, sa mga IDT na nakikinig sa tanghaling ito, sa inyo pong lahat, mga pasyente at tagasunod. Napakaganda po ng narinig kong topic sa ating kapatid na si kapatid na Ana, na ang sabi po ay kung magkakaroon daw po ng pagkakataon na muling makakaharap ang ating Panginoon, ano raw po ang masasabi natin sa Kanya? Sa buhay ko po, unang-una ko po siguro sasabihin sa Ama, hihingi ako ng paumanhin sa Kanya. Sa kabila ng aking kahinaan, sa kabila ng aking naging pagkukulang sa Kanya, nadaig po ako ng aking isip na bilang tao. Dahil hindi po sa pagmamayabang o sa pagyayabang sa inyo, ako po ay naglingkod sa simbahan ng mahigit 24 na taon. Nang dahil po sa nga ang tao nagkakaedad, maraming lumilito na sakit sa katawan. Ang unang-unang nangyari po sa akin, sumakit po ang tuhod ko, hindi ako makaluhod. Hindi po ako makalakad. Dahil gawa nga po noong sakit ng tuhod ko. Sa amin naman po bilang lay minister o EMDC, nagkaroon po kami ng seminar na pagkaroon po kami naglilingkod at nakararamdam kami ng sakit, kailangan daw po kaming magdesisyon na mamahinga. Iyon po ang paabot sa amin. Bagay po na siyang nanatili sa aking isip. Pero yun po pala, hindi ayos. Nadala rin po ako nung aking kahinaan bilang tao. Dahil kanya ko po nasabi yon, nang ako po ay bumaba sa simbahan, at nag-resign po ako bilang lay minister. Tama po, nagsisimba ko pero hindi linggo-linggo. Kumisan po makasimba ko ng araw ng linggo, kumisan hindi. Sapagkat ang ating pong Ama ay marunong sa lahat. Nakikita po niya yung mga pangyayari na naganap sa buhay ko. Kaya po, ang naging dahilan ko po ng aking paghinto sa paglilingkod, yung tuhod ko. Kaya sa tuhod rin po pinaraan kung paano pong ako ay muli niyang tatawagan. Dumating po sa akin yung hindi ako makalakad. At siguro po ay yun ang talagang plano ng ating Panginoon, ng ating Ama. Dito po ako nakarating sa mahal na dambana. At maraming salamat po una sa Divine Mercy at kaya po na kanyang kinalugdan.
na sa unang pagdating ko pala po dito, natatandaan ko po noon, din po ako nakaupo. Ang mahal na apo naman ay nagsishare. Siya po ang tinatanong ko. At siya ang pinakikinggan ko lahat yung kanyang sinasabi. Pagdating po roon sa lundo nung kanyang sinasabi, lalapitan po niya ako. Tatapikin po yung aking tuhod ng makaitlog. Pagkatapos ay lalayo po, babalikan ako. Magsasalita. Pagkaraan po, tatapikin na naman. Ikatlong pagtapik po sa akin, natatanda ko po, lumagay po rin Tsaka ako tinanaw-tanaw na ganon. Pagkaraan po nagkanta ng alam kong may magagawa ang Diyos. Pinatayo po niya akong ganon. Sapagkat nangingilig po noon ang tuhod ko, hindi po ako makatayo. Ikalawan sabi po ng ayaw, kang ganon. Tumayo po ako. Purihin ng Ama. Noon din po nakatayo ako. Pagkatapos po halika, lakad. Ay nangangalag po ang tuhod ko, pero kung tinatawag po niya ako, lumapit po ako. Purihin ng Ama. Pinalakad po ako rito ng 5 beses. Tunay na iripong edad ko ng talaga pong hindi ako nahihiya na sabihin na yung uhog ko po at yung luha nagkasama sa laki po ng kagalakan. Yung pong luha na yun ay luha ng kagalakan dahil sa ginawa po sa aking ng ating Panginoon. Iyon po ang pasimula na nakita kong ginawa sa akin. Siguro po, nasabi po ng mga kasamahan ko at nung nakakikita sa akin, kapatid, sa tagal ng paglilingkod mo, naganap ka mga bagay na yan para patunayan lang na mahal ka ng Ama. Hindi gusto ng Ama na yung paglilingkod mo ng mahabang panahon, matapos na lang ng pagano-ganon. Yun po ang naganap sa akin at ako nga po ay tuluyan ng gumaling. At paggaling ko po, nakalalakad na ako, talaga po sinikap kong araw-araw, nagpupunta ako rito, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Ama. Sapagkat bilang tao po, sabi nga po talagang may katigasan ng ulo. Nararamdaman ko po na mawawalan ako ng pera sa bulsa. Nag-anluwage ko dahil ako po nag-anluwage. Dumating na naman po sa akin yung siguro nakita kong matigas ang ulo mo. Teka, may gagawin ako sa iyo. Pinadugo po ako, umihi po ako ng dugo. Ay tabi-tabi po sa kuwan, yung sinaksak ni baboy na umiihi. Umiihi po ako ng dugo. Kanya natakot yung aking mga anak, pina-check up ako sa doktor. Hinihingan po ako ng doktor ng 150,000 piso para aki-operahan. Ang ginawa po naman ng mga anak ko, ipina-check up ako sa Baliwag. Isang araw po ng Sabado, papasok na po ako ng araw ng Linggo sa ospital. Pagkatapos po Lunes ng tanghali, bibiyakin ako para pong hindi ko kayang dibdibin. Pilit na ang isinisilid po sa aking isip, huwag kang pabibiyak. Magbalik ka doon sa divine at aabutan mo roon ang mahal na Apo. Sa pagninilay-nilay ko po natanaw ako ng aking anak. Tatay, bakit malungkot ka? Alam ko na ang ibig mong sabihin. Gusto mong magpunta kay Apo. Umuugong-ugong pa lang po yung salita ng bunso ko. Sinumagot na ako ng oo, anak. Gusto kong magpunta kay Apo dahil nakikita ko na ang ng aking kagalingan. Kaya noon din po, dinala ko rito. Noon pong matapos na yung sisiyar ni Apo, antimani, inilapit na ako ng aking bunso.
Nang lapitan po ako ni Apo, sinalat po na ganoon yung aking tiyan. Antimano po sinabi, noong bang ikaw ay maoperahan sa Jose Reyes, ilan ang doktor mo? Nagulat po ako dahil wala namang nakakaalam dito, aking napasok sa Jose Reyes. Abi, ang naisagot ko po 10. Dito sa Baliwag ilan? Sabi ko po 2. Bakit ka hindi mag-third opinion? Patingin ka sa ibang doktor. Kung ganyan din ang sasabihin sa iyo, yun na hinihingi sa iyo gano 150,000. Dito naman sa atin, samperan duling man, wala akong sisingilin sa iyo. Kaya lang, ang hihingin ko yung pananalig mo at pananampalataya. Ngayon, noon na po sinabi sa akin ng mahal na Apo na yun daw po na aking kidney, 2, yung kanan ang pinagdadaanan ng ihi. Doon daw po sa kanan, doon tumubo yung bukol na yon na nabutas kanya po, tumutulong ang dugo. Ngayon, kung yun daw po ay operahin, obligado, mararami yung kanang kong kidney. Kung maalis yung kanan mong kidney, ang matitira yung kaliwa. Yung kaliwa raw po, mahina lang. Kung hindi po raw kakayanin, mauobliga ka kang gagamit ng insulin. Ilang taon na po kayo ngayon? Nasabi ko po noon 76. Nangiti po si Apo, parang yung ngiti niya, para po ba sinabi sa akin na bonus mo na lang ito? Dahil 76 na. Ganun pa man po. Hindi ko po pinansin yon. Kung hindi ang itinanong po sa akin uli, ano ang desisyon mo? Saan ka magpapagamot? Sabi ko po dito. Kung ganun po tinawag po si kapatid na Cecil, binigyan ako noong 7. Siyang ipinainom sa akin. Purihin po ang Ama. Pagdating po ng 1 linggo, tumapat ako kaya po, nang haplusin pong ganun yung tiyang ko. Mapalad ka, kakapatid. Pinagaling ka na ng Ama. Kaya po, sa laki po ng aking katuwaan, ng kagalakan, sa laki ng aking pagpapasalamat sa Ama, mula po noon talagang araw-araw po dito ako nagpupunta, nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Ama. Sapagkat noon po, hindi ko nalalaman. Ang nalalaman ko po noon bakit ako nagkakasakit. Yung po palang kakasakit kong yung pagdalisay lang. Tinitingnan lang po pala ng Ama kung hanggang saan ako makapagtitiis at kung hanggang kailan ko siya pag-uukulan ng matapat na pagmamahal at pasasalamat. Hindi man po natin nakikita ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama sa langit, hindi humihiwalay sa atin. Palagi na pong nakasubaybay sa atin, lalong-lalo na pagka tayo ay may karamdaman. Nagkakaroon po tayo ng karamdaman para lang po merong katunayan na merong gumagamot doon sa ating karamdaman. Merong Amang mapagmahal na handang maglingkod sa atin. Doon po ang paniniwala ko pagka nagkasakitin ako, hindi ata ako mahal. Bakit palagi na lang akong may sakit? Yung po pala ay mali. Kaya po, sabi nga po ng kapatid na Ana, kung makakaharap kong muli, hihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng aking kakulangan, sa lahat ng aking kahinaan. Sapagkat noon po, hindi ko nalalaman yung mga ganoong pangyayari na kung kanya ka nagkakaroon ng karamdaman para lang maipakilala sa iyo na yung karamdaman mo merong gagaling, merong gagamot. Sino po ang gagamot? Ang Diyos Ama nating mapagmahal.
sa katauhan po ng mahal na Apo Konseng. Kaya po, walang hanggang pasasalamat ang binabalik ko sa kabutihan at sa kagandahang loob ng ating Ama. Maraming salamat po, Ama, lalo na po sa inyo, mahal na Apo. Kayo po ang naging daan para maunawaan ko ang lahat ng aking kahinaan, ang lahat ng aking pagkukulang ay maihingi ko ng tawad o maihingi ko ng paumanhin sa Diyos Ama nating mapagmahal. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa napakabaganda niyo pong binahagi at sa inyong pagtitibay. Nakaka-inspire po yung pagbabahagi niya, hindi po ba? Sa halip na magpabiyak siya, nagtiwala siya sa isang tunay na manggagamot. Amen? At dahil nagtiwala siya sa ating Diyos Ama, nagtiwala siya sa ginagamit ng ating Ama, ang ating minamahal na Apo Kunching. Ngayon po, mayroon po akong kasamahan dati sa simbahan. Lagi po kayong magkasama. Noong ako po ay hindi pa nagdadalang tao. At nung nakita ko po siya sa dakong ito, nagalak po ang aking puso. Kaya sa mga sandaling ito, nais ko po siyang anyayahan na kung sakaling bibigyan siya ng pagkakataon ng buhay ng Diyos na makita at makausap, ano po kaya ang kanyang sasabihin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos para kay Tita Epi Malyari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung ako po ang tatanungin, kung ano aking sasabihin kapag nakaharap ko ang ating Panginoong Diyos, unang-una po, hihingi po ako ng kapatawaran sa Kanya dahil alam ko po ang pagkakasakit kong ito ay isang wake-up call dahil sa nakaraang kong buhay, napakarami ko pong nagawang pagkakasala at pagkukulang sa Kanya. At pangalawa po, papasalamat po ako ng lubos-lubos at binigyan pa niya ako ng pagkakataon na mabuhay pa at akayin ako sa dambanang ito. Kaya sobra po ang aking pasasalamat sa ating Panginoong Diyos at hindi niya ako pinabayaan. Binigyan niya ako ng pagkakataon na maitama ko ang lahat, natanggapin ko siya sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Kung minsan nga po, iniisip ko, paano po nung time na ako'y nagkasakit, namatay na ako. Saan po kaya ako ngayon sa mga oras na ito? Dahil nung time na yon, ay kasalukuyan akong nakalugmok sa kasalanan. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa ating Panginoon Diyos. Talagang mahal niya ako at hindi niya ako pinabayaan at inakay niya ako sa dambanang ito upang mabago ko ang buhay at lubos ko siyang tanggapin sa aking buhay bilang aking tagapagligtas. At iyon lamang po at salamat po. Maraming salamat po sa inyong tuwirang pagbabahagi at sa katapatan ng inyong pagbabahagi. Alam niyo po, napakasarap marinig sa isang kapatid ang gayong pananalita na damang-dama mo kung paano ang kanyang pag-aadika na makapiling ang Panginoong Diyos, na damang-dama mo kung paano niya pinagsisisihan ang kanyang mga kamalian at nag-adika siyang maituwid ito. Napakasarap sa isang damdamin kapag nakita mo ang iyong kapatid na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Meron pong first timer, pero nawala na po yata sa paningin ko. Nais ko pong tanungin si tatay, hindi ko po alam kanyang pangalan. Ano pong pangalan niyo, tatay? Agustin Binyas po. Okay po, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na makaharap ang Panginoong Diyos, ano pong nais niyong sabihin sa Kanya? Tayo po sa harap.
Maraming salamat po, Ama. At ako ay nadako dito sa lugar na ito. Ang totoo po niya na nung una po kaming makapunta rito, siguro po meron ng 8 taon ang nakakara. Kami po inanyayahan ni kapatid na Tia Elena. Subalit, hindi na po naulit. Pagkalipas po ng mahabang panahon na yon, kami, palibasa ang hanap buhay namin halos araw-gabi. Halos wala po kaming panahon na naiukol. Para kami ay magpasalamat sa aming mga biyaya na ipinagkaloob ng Poong Ama. Sa loob po ng maraming taon, para pong kami ay tulong inalibang sa aming pang-araw-araw na gawain. Libang na libang kami sa paghahanap buhay na buong pag-asa. Napaka-importante po noong pera sa buhay po ng tao. Subalit, pagkalipas po nung maraming taon, ako po na-confine, nagkasakit, at ang findings po ng doktor ay nagkaroon ako ng karamdaman sa puso. Pagkalipas po ng ilang buwan, ang nakonfirm ko na sabi ng doktor noong una, wala halos katiyakan ang result. Dinaanan ng laboratory test. Ang sabi, wala namang siguradong makita kung appendicitis. At ang hinahamon po kami ng doktor na siya ay biyakin bago po magmahal na araw noon. Nagdalawang isip po kami bakit bibiyakin, hindi naman tiyak kung ano ang tunay na karamdaman. Dumalaw po yung kapatid niya, isa pong Caps at si kapatid ninyo na si Alma, na asawa ni Edwin. Dahil po si Edwin ay kapatid niya. Ang sabi po niya lumabas ka na. At siguro ika ay inaaya ka ng Panginoong Ama upang lumapit sa Kanya. At ganun nga po ang aming ginawa. Una po kami uling nakarating dito sa dambanang ito ay Lunes Santo. Nagpapasalamat po ako sapagkat kami po ay nakainom ng tubig na pinaiinom ng mahal na Apo Conching. At nung lumapit po sa kanya, si Mrs. ang sabi po anak, tinapik niya ng 3 beses yung tapat na gawing kanan ng kanyang tiyan na nararamdaman niyang may sumasakit. Bumalik ka ika bukas. Ganon nga po ang ginawa namin at halos hanggang sa araw-araw po kami nararito. Pasalamat po sa Ama sapagkat nung pong 2 araw, Martes Santo, ang misis ko'y wala nang naramdaman. At itindahan tawag nga po instant healing. Napakabait po niya sapagkat kami po ay inakay dito. Kapag ka po pala napalapit kayo sa Panginoon, ang material na bagay, secondary na lang. Hindi, mababaw po ang nagiging kasiyahan na natatamo ng isang tao na malapit sa Kanya. Ang akala ko nga po, ang tao ay tinatawag na tayo, mga tao ay walang katapusan ang kasiyahan. Pero hindi po pala. Kapag ka po ikay napalapit kay Ama, masisiyahan ka kung ano ang ipagkaloob sa iyo. Nung pong ako po naman ang lumapit kay Apos
ang sinalat po niya sa akin ay dibdib. Sapagkat nung ako po makumpay na sabi niya ng doktor, ang mataas po sa akin ay yung kolesterol at ibig magbara ang aking puso. Sa pagkasalat po niya sa akin, halos po naramdaman ko na meron po akong naramdamang kaginawaan. Ang pangalawa po ay noong po sinundang araw, yung pagkapunta po namin dito, isang madaling araw, naramdaman ko po masakit po nga yung dibdib. Ako po ay nahiga uli. Kung bakit ang naramdaman ko po sa aking panaginip ay may dalawang alagad na humipo sa aking isa sa paa, ang isa sa gawing taas. At nung po ako'y magising na muli at magkaroon ng malay, nawala na rin po ang aking karamdaman. Sadya pong napakabait ang ating Amang Panginoon. Sunod-sunod po halos yung aking naramdaman. Dahil nung po naman sinundang araw, mapakasakit po ang ulo ko. Nanghingi ako ng gamot kay Mrs. Ang bala ko po inumin ko, pero hindi ko na po rin itinuloy. Ang nasa isip ko na lang po, ang Panginoong Ama, nagagaling din ako. At gumaling din po ako. Salamat po po ang Ama. Ang isa pa po ay nung pong magkaroon po ng misa, naramdaman ko po itong aking braso ay napakasakit. Ewan ko, sabi ko, Ama, ewan ko kung ito ipagsubok pa sa akin, kung talagang buo na ang aking pananampalataya sa Kanya. Pagkatapos po ng misa ay dagling nawala. Ang sabi ko po ay, Lord, thank you very much. Sadyang napakabait mo at kami iyong ginayahan na mapunta uli dito sa dambanang ito at maituwid ang aming mga pagkakamali, yung aming mga pag-uugali na mapagmataas at yung hindi marunong magpasensya, ngayon po ay nabawasan na at siguro po ay tuluyan ng mawawala na sa akin. Yan po ang aking masasabi, mga kapatid. Salamat naman. Maraming salamat po sa inyo. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Ngayon naman po, nais kong ayanyahan dito sa harapan ang aming shepherd, Mami Beth Chico. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos para kay Mami Beth. Purihin ka, Ama, sa iyong pangalan sa araw na ito. Muli naming naramdaman ang pagmamahal mo sa pag-akay mo sa amin na muli makapiling ka namin sa lugar na tipanan mo, dambana ng Kapatiran Divine Mercy sa Paligi, Pampanga. Batid po namin na saan man lugar ay nanduroon kayo, subalit ang lugar na ito ay pinili ninyo para maging tipanan naming mga anak mo at maramdaman na buhay kang totoo. Nawa po ang mga anak na inakay mo na makarating sa banal na lugar na ito. Batid nyo ang laman ng kanilang puso at kaisipan. Batid ninyo ang kanilang mga layunin kung bakit sila nandirito. Nawa po, Ama, huwag silang mabigo sa pagpunta sa araw na ito. Nababagot, ito po'y madalas sabihin ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Huwag na po kayong umasam na makamit ninyo ang hinihiling ninyo. Ngayon lang po dumating ang ating mahal na Apo. Kaya kung naiinip po kayo, talo na po kayo, dapat po habang may nagbabahagi, dami natin ang kanyang kadakilaan sapagkat ito ay maaaring kaparaanan ng Ama upang mates ang inyong pagtitiwala, ang inyong paghihintay, ang inyong pagtitiyaga na siya ay makapiling sa araw na ito. Kaya kung ang damdamin ninyo sa bawat nagpapahayag, wala kayong pagkabagot, kundi ang bawat pahayag ay nagbibigay sa inang inspirasyon upang kilalanin ng dakilang Ama. Congratulations! Kayo po ay nagtatagumpay sa layunin ng Ama sa inyo. Mga kapatid,
Ang tanong po ni kapatid na Ana ay, given a chance to see the Lord, to talk with the Lord, ano po yung sasabihin niyo sa Kanya? At ang narinig ko po yung mga pahayag na pawang-tamang lahat. Binabati ko po yung mga nagpahayag na sinabi na magpupuri ako at magpapasalamat sa kaparaan ng ginawa niya upang sila ay makarating dito, kilalanin ng dakilang Ama, at dahil sa pagkilala sa Kanya, unti-unti nare-realize natin kung ano yung ating mga kasalanan, kung ano ang ating mga kakulangan, kung ano yung ating mga kalabisan na ginagawa sa ating Panginoon. Ito po ay isang magandang sinyales na kayo po ay natututo ng aral na mula sa Ama, at mula sa aral na ito, nakakapagsisi tayo sa anumang mga nagagawa nating mga kamalian sa ating Panginoon. Kaya iyon po ay isang napakagandang sagot na narinig ko, na kung bibigyan sila ng pagkakataon na makausap ang Panginoon, hihingi po sila ng kapatawaran sa lahat ng kanilang mga nagawang kasalanan. Narinig ko po yan. At ang pasasalamat na sila ay naakay sa banal na lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Palagay ko po, ang kasagutang iyon ay hindi lamang kasagutan ng mga nagpahayag dito. Maaaring yung kasagutang iyon ay kasagutan din ng maraming nandirito, na kung sila'y bibigyan ng pagkakataon na makausap ang Panginoon, ganun din ang gagawin nila. Ako po, kung bibigyan po ako ng pagkakataon na hindi lamang po makita, kundi talagang makaniig ko ang Panginoon ng face to face. Alam niyo po ang gagawin ko? Kakandong po ako sa Kanya, yayakap po ako sa Kanya, maglalambing po ako sa Kanya, kasabay po ang aking pasasalamat na sa kabila ng napakaraming kasalanan ko at pagkukulang na ginawa sa Kanya, hinanap niya ako, kinalong sa Kanyang piling, at ipinadama niya sa akin ang Kanyang pagmamahal. Yun na po siguro yung pinaka-ultimate na magagawa ko sa Kanya. Baka po hindi na po ako umalis sa Kanyang kandungan. At talaga pong damhin ko ang Kanyang pagiging Ama, na dapat lamang ipadama ng isang anak na nawalay sa Kanyang Ama na naghanap sa Kanya sa loob ng mahabang panahon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang tagal po akong hinanap ng Ama. Meron nga po pala akong tip na ibibigay sa inyo. Nung po kasing hindi pa lubos ang aking pagtitiwala at paniniwala sa Ama, ang panalangin ko po ay puro, Panginoong Hesukristo, maraming salamat po. Nung pong ang banal na Espiritu ay unti-unting nakapasok sa aking puso't kaisipan, iba na po yung paraan ng pagtawag ko. Ang bukang bibig ko na po ay Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito po, kapag kami po'y nagbabahagi na ng mga kapatid kong alagad, hindi lang po pala ako ang nakaramdam ng ganun. Sila din po pala, nung ganap na mabuksan sa Panginoon, yung salitang Panginoon kong Hesukristo bilang anak niya, napalitan na rin ng Ama, Ama, Ama. Yan po pala ay isang palatandaan na ang banal na Espiritu ay nananahan na sa iyong puso't kalooban. Although sinabi sa Biblia na walang makakarating sa Ama nang hindi dadaan sa ating Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin, nakilala na tayo ng Panginoong Hesukristo, Divine Mercy, na naturingan, at siya na po yung naghatid sa atin patungo sa Ama. Amen po ba yon? Kaya po kung kayo po'y nananalangin, at sa bawat panalangin ninyo ay nababanggit ninyo at nauusan ang pangalang Ama, yan po ulit ay isang magandang sinyales na kayo po ay inihatid na ng kanyang bugtong na anak patungo sa ating dakilang Ama. Mga kapatid, ganun po yung gagawin ko. Kakandong ako, yayakap sa Kanya, maglalambing, at babanggitin ko po ang kadakilaang ginawa niya sa aking buhay na sa loob ng mahabang panahon na ako ay ligaw na ligaw, pasasalamatan ko na sa dami ng mga ligaw na tupa, isa ako sa pinagtuunan niya ng pansin upang ako ay kanyang akayin
at ituwid ang landas na tinatahak ko upang ako'y makarating sa kanyang kaharian. Alam niyo po, yan po pala yung dapat na maging ambisyon ng bawat isa sa atin. Yung po pala yung dapat na maging goal natin sa buhay natin. Hindi po pala yung magkamal ka ng salapi, magkamal ka ng kapangyarihan, magkamal ka ng mga bagay na material. Hindi po pala inang dapat nating maging goal sa buhay natin. Nung hindi ko pa siya kilala, yun po yung goal ko. Gusto ko, nagtatakda ako ng panahon sa buhay ko na gusto ko pagdating ko sa ganung edad, established na yung buhay ko. Gusto ko pagdating ko sa ganung edad, narating ko na yung mga pangarap ko sa buhay. Ganun po ako. Mali po pala yun. Hindi po pala dapat doon nakapokus ang ating paghahanda sa buhay natin. Kundi ang dapat po pala nating gawing paghahanda habang tayo nabubuhay dito sa mundong ating gagalawan ay paghandaan natin yung buhay na walang hanggan. Napakamali po ng concept ko nang hindi ko pa siya nakikilala. Kala ko po walang mahalaga kundi yung tumuklas ka pa ng karunungan, maghanap ka ng salapi at maging mayaman ka sa mundong ibabaw. Alam niyo po, ito po yung pangarap ko. Habang ako'y nakakandong sa kanya, aawitan ko po siya. Ipagpapasalamat ko po, kasi po, kapatid ko pong nagbahagi, alam niyo po, ang Panginoon napaka merciful, napaka mahiwaga niya, sapagkat sa unang stage ng kanyang pag-aakay. Ito po'y mga palatandaan, mga palatandaan mga kapatid. Maaaring yung pong binahagi niya, tumugma sa ibabahagi ko at tumugma sa naramdaman ng mga alagad. Alam niyo po, nung bago-bago po akong inaapuhap ng Panginoon, katulad din po niya yung naramdaman ko, nakikita ko po siya sa aking panaginip. Pero hindi ko po masasabing panaginip kasi kapatid, hindi naman ako tulog. Hindi rin naman ako gising. Pero parang kaharap ko siya na nagbumubulong sa akin. Ganon po yung naramdaman ko. Siguro po ganon din po yung naramdaman ng mga alagad. Napilit siyang nagpapakita sa balintataw. Pilit siyang nagpapadama. Yung iba nga po dyan ang nakikita ang Apo Kunching sa kanyang kaputian. Ang iba po ang nararamdaman nila na merong bumubulong, merong nagsasalita, pero hindi po nakikita yung mukha. Pero daman-dama po natin na siya ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung pong iba sa inyo na nakaramdam ng ganon, binabati ko po kayo. Huwag na po ninyong palampasin ang pagkakataon na tanggapin ang hain sa inyo ng Panginoon, sapagkat ang nagpapakita po sa inyo, nagpapadama po sa inyo, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung bibigyan po ako, nung po kasing mga unang araw na siya'y nagpapadama sa akin, sa balintataw, sa aking panaginip, pero hindi naman ako gising, sabi nga po niya ay, anak, naglambing po sa akin si God eh. Nung po talagang gumagawa sa ng paraan para makapture niya po ako ng lubusan. Sabi po niya, anak, awitan mo nga ako. Sa balintataw ko lang po yun na para pong bumubulong sa akin. Sabi ko po, ano po yung aawitin ko para sa iyo? Sabi po niya, sa kaisipan ko, baka po sabihin nyo, ang galing ko naman, nangungusap ang Panginoon sa kanya. Yung pong dinadatal sa kaisipan ko, inaangkin ko po yun na tinig ng Panginoon. Sapagkat wala naman pong inyuutos sa akin ng masama eh. Ngayon po, kung ang inyuutos sa akin ay hindi mabuti, 100% hindi po siya yun. Yung pong kalaban niya yun. Sabi po niya, awitan ko daw siya ng awit. Alam mo ba yung awit na how did you know? Sabi niya sa akin ganun. Sumagot po ako, sabi ko, God, hindi ko po alam yun. So hindi ko po nakanta para sa kanya. Kinabukasan po, nang magising ako, hinanap ko po sa YouTube. Hinanap ko po yung lyrics ng awitin na yun. Yung po palang awitin na yun, ang mga lyrics ay akmang-akma kung paano niya ako hinanap upang ipadama niya sa akin ang pagmamahal niya sa akin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya
Kung bibigyan po ako ng pagkakataon na makakandong at makayakap sa kanyang kandungan, ibabalik ko po sa kanya yung awiting gusto niyang awitin ko para sa kanya. Ito na po talaga yung live moment kung saan maaawit ko yung awiting ito. Ganito po yung lyrics, pakinggan niyo pong mabuti. Tingnan niyo po kung gaano ko kamahal ng Diyos. Kung paano po niya ako hinanap, kinikilabutan po ako talaga, nanlalamig ako. Kung paano po niya ako ihinanap, upang ipadama niya sa akin na, anak, mahal na mahal kita. Pakinggan niyo po yung lyrics. I remember so well the day that you came into my life. You called for my name. You had your most beautiful smile. My life started to change, making each day feeling all right. With you right by my side makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my life. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, you come to me at that part of my life. My words can express how much I love you. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Ganun po. Dumating po sa buhay ko na yung punto po ba na parang ang pinagtutuunan ko na lang ay ang aking sarili. Ano pa yung maaari kong gawin para mapaunlad ko yung aking sarili? So para po bang sinabi niya sa akin na, tama na yan, sobra ka na, ang dami ko nang binigay sa'yo, hindi ka pa makontento. Ako naman, ang pagtuunan mo ng pansin. Ako naman, ang paglingkuran mo, kaya hindi po ako nagdalawang isip. Iniwanan ko yung trabaho ko, naglingkod ako sa kanya, sa panawagan niya sa akin, at ang panawagan niya ay narinig ko sa loob ng banal na lugar na ito. Kung hindi po niya ako tinawag, ang gulo po ng isip ko, ang gulo ng buhay ko. Wala po ako talagang time sa kanya.
Salamat sa Diyos, hindi pa naging huli ang lahat. Lagi ko nga pong sinasabi pag ako'y nagpapahayag, salamat nang tinawag niya ako. Malusog pa ako, malakas pa yung katawan ko, malinaw pa akong magsalita. Paano kung nung tinawag niya ako, wala na akong magagawa? Nakatungkod na ako, hindi ako makalakad, lawit ang dila ko, tumutulo yung laway ko. Paano ko pa po magagawa yung ginagawa ko ngayon para maipahayag ko ang kanyang kagalingan, ang kanyang kapurihan, ang kanyang kaluwalhatian bilang Diyos na buhay na dapat nating asahan. I'll never forget the day that He came to my life and took all the worries and fears that I had. Kung hindi po naganap sa buhay ko yon, hanggang ngayon, ako ay nabubuhay pa sa takot at pangamba. Kaya kung bibigyan niya po ako ng pagkakataon, lahat po ibabalik ko sa Kanya dahil sa ginawa niyang pagtawag sa akin upang baguhin ko ang buhay ko habang may panahon pa. Kaya mga kapatid, nawa po, huwag na niyo na pong hintayin na magkasakit kayo. Huwag niyo na pong hintayin na maparalyze yung katawan ninyo. Huwag niyo na pong hintayin na magkaroon ng depresya ang katawan ninyo. Gusto mo mang magpurit, magpasalamat sa Kanya, wala na kayong magagawa kasi ubos na yung lakas na ibinigay sa inyo. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami, sa napakaganda niyo pong pagbabahagi na nakaka-inspire at nakaka-inlove po. Ang sarap balikan ng kailang courtship stage ni Lord. Ano po? Ay, nako. Pati pa ako nakikilig tuloy. Pero sadyang ganun pag nadadama mo ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Ang susunod ko pong ibibigay sa inyo, pamagbahagi, ay ang aming Mother of the House, Mami Maris. Salamat po, Ama, muli sa pagkakataong ito, panibagong araw, sa panibagong linggo na kaloob mo, ay ganap kang maramdaman sa dakong ito. Sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, lahat nawapoy makadama sa oras na ito at makarinig ng tinig mo sa iyong paghasik ng mga buto, lahat ay makatanggap upang ano man ang aming maramdaman at naramdaman ay maramdaman din nila bilang iyong mga anak. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po, dakilang Ama. Napaka-romantic naman po ni Mami Beth. Alam niyo po, napakaganda po nung tema ni kapatid na Ana. Habang nakikinig po ako sa mga nagbahagi, sa mga nabuksan po nating mga kapatid, yung mga papuri at pasasalamat nila sa ating Panginoon. At itong huli po kay Mami Beth, sabi ko nga, Mami Beth, sobrang napaka-romantic mo naman kay God. Alam niyo po, sabi ko, Ama, ano kayang ibabahagi ko doon? Parang ito na yung huling araw Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Sapagkat yung tema ni kapatid na Ana, kung bibigyan ng pagkakataong makaharap ka ni God, di ba? Makakaharap lang natin siya pag kamatayan. Subalit hindi ko po hinihiling sa Kanya yon na mawian niya ako ngayon, kundi kung makakaharap lang po siya at muli ibabalik bilang tao, hilingin yung kahilingan mo. Siyempre, kwento mo muna lahat sa Diyos. Amen po ba yon? At yun po yung gagawin ko kapag nakaharap ko siya. At sa na pagkikwento ko sa Kanya, doon ko nga po masasabi sa inyong baka mahimatay na po ako sa kaiiyak na
kapag andito na ngayon siya sa harapan ko, syempre ang una ko pong sasabihin nga sa kanya, ano yung pong yayapusin ng Panginoon o ngayon na walang iba. Tagal na boyfriend ko siya. Halimbawa, boyfriend ko po siya. Sasabihin ko akong tao, mahirap po mag-umpisa. Kanya.